And doon po sa mga patuloy na bumabati ko sa mga charity vlogger, okay din po yan. No? At least may check and balance, sabi. Pero kung nakikitaan nyo naman ng sinseridad yung charity vlogger, suportahan na lang natin. No? Kasi alam naman natin kung saan napupunta yung mga pinibigay sa kanila. Yes, kumikita sila. No? Pero tingnan nyo po, yung gastos nila at pinagkakagastusan nila. Ang magiging content ko ngayon ay requested by my viewers, no, dito sa Team Daddy Frankie, and I'm very much happy po, no, at kayo po ay may mga sinasuggest na re-reactionan ko, and it's my pleasure po sa mga magre-request, no, hanggat medyo, pag sabihin na natin medyo nakalipas na yung mga 12 oras or 24 hours, no, saka po natin re-reactionan in respect po kay Daddy Frankie and the team, no, para po mapanood muna siya. So dito po, isa po yun sa magiging content ko, at babalikan ko po yung ibang comment, no, ng ating mga viewers dito po sa aking mga content. And yung isa po sa mga babalikan kong content is yun pong naging sitwasyon ni Nanay Insyang, yung tinulungan ni Daddy Frankie na ang kapitbahay ay basura for 20 years, no? Kasi medyo talagang marami akong kapareho ng naging obserbasyon, no, doon sa nangyaring yun kay Nanay Insyang, na bakit umabot ng ganung katagal, and it seems na napabayaan siya. To think na nanduron yung apo, yung anak, di ba? Na nakita naman natin nung pinalinis ni Daddy Frankie yung paligid ni Nanay Insyang nung hindi siya nag-o-offer ng bayad, di ba? Apat o dalawa lang talaga yung nag-volunteer, no, na tumulong. Pero nung nag-offer si Daddy Frankie ng 500, biglang buong barangay ata tumulong. No? Naintindihan ko naman po yung hirap ng buhay, no? Kahit sino naman po dito sa Pilipinas, alam natin yung hirap ng buhay, no? Pero doon na lang po sana tayo sa mga apo. So halos lahat po ganun yung mga naging reaction, at patunay po aking i-share sa inyo yung ilan sa mga comment ng ating mga viewers, no, dito sa naging upload ko na po ngayon. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, umpisahan po natin dito sa mga comment ng aking mga viewers na nanood, at may kahiling tulad, no, na saluubin patulad ng aking naramdaman, no. So ito po, no, ayusin ko lang, ha. So paliitin lang natin yung aking camera. So ito po. So ito, request ni Ma'am Jemeline Montaño, pa-reaction nga yung upload ni Daddy Frankie about kay Tatay Rodolfo, bagong upload niya today. So I think it's yesterday. Sa morning premiere niya, sinabi si Daddy Frankie about sa mga pera na galing sa sponsor, and that's good po, no. Kaya ko po ito sinang-ayunan because it's about money, no. And bilang patunay po, dahil ako po naniniwala talaga sa adhikain ni Daddy Frankie, kaya nga po gusto ko rin talagang bigyan ng emphasize, no, yung mga perang binibigay ng sponsor, and at the same time yung revenue niya, para po maging malinaw, kasi yan po yung nagiging question nung iba, no, about dyan sa pera na yan, no. So yun po yung reason kung bakit ako may content nito, no, about dun sa content na yun ni Daddy Frankie, at nakita ko naman na po yun. Then others, no, other reaction, no, yan yung po yung request na Ma'am Jemeline. Ito naman po, itong kay Beth Robert, no? Itong sinasabi community, no? Itong sinasabing community ang tumutulong sa kay Nanay Insyang ngayon. Bakit noon hindi kayo lumabas para tulungan si Nanay Insyang? Ngayon lumalabas na kayo para tulungan ang matanda. Okay? Siguro Ma'am Beth,
nalaman na lang nila Daddy Frankie nung nanduro na sila. I'm not too sure po, no? Kasi yung lumapit naman kay Daddy Frankie is a OFW. So, yung details, kung sino man yung tumutulong, kasi kay Daddy Frankie naman, nakarating lang sa kanila. So, siguro, may mabuti rin silang hangarin. Yun nga lang, baka hindi nga sila vloggers, no? Wala sila sa SOCMED. Maaring they are private individuals or groups or samahan, no, na tumutulong, no? So, I hope nga makita natin yun and magkipagtulungan sila kay Daddy Frankie, no? Hindi naman po siguro hindi po naman po siguro sila napapansin, no? Siguro may nakapagsabi lang kay Daddy Frankie na may mga tumutulong na doon. So, kaya nga ang aking comment doon, yung aking reaction doon is it's much better kung makikipagtulungan sila kay Daddy Frankie. Diba? Para collaboration nilang dalawa. Kasi sa pareho naman sila ng adhikain, yung matulungan si Nanay Insyang, diba? So why not join force and do everything that can ease, no, the life of Nanay Insyang, no? So next yung kay Ma'am Divina Brown, no? I think Ma'am Divina is one of those mga supporters ni Daddy Frankie, no? Sir Idol, without Daddy Frankie, these people will not know what is going around in people's life, no? Just like this Lola, if she wasn't visited by Daddy Frankie and team, they will not know that she was in this situation. The exposure helps to the community and to the sponsor that are willing to help again. Daddy Frankie and team be the rescue again. Okay? To the rescue again. So, totoo yun, no? Kasi itong mga ganitong bagay, hindi ito mapapansin, no, kung walang katulad ni Daddy Frankie. Totoo yan, no? Kaya malaki ang naitutulong ng mga charity vlogger na talagang may puso sa pagtulong sa mga ganitong sitwasyon. Mantakin mo 20 years, no? Parang si Kuya Oliver din, no, na ang kapitbahay niya basura. Hindi natin malalaman yan. Imposibleng ito hindi alam ng DSWD. Ha? Hindi ko po sa inaanong DSWD, ha? Kasi yung lugar na yan. Kaya nga pati si Kala Kapitan sa lugar na yan. Natatanong ko sa sarili ko, hindi niyo ba nakikita yung sitwasyon ni Lola? Diba? Bakit kailangan pa ng isang vlogger? Di ba? Nasaan kayo? 20 years, hindi niyo napansin si Lola dahil sa taas ng basurang nakatabon na sa kanya? Di ba? No. Kaya, kung mga katulad ni Daddy Frankie, yung mga charity vlogger, and Tekram, and Pony Alde, no? They are the vlogger deserve some recognition, no? And a bit of leverage, okay? Na makipagtulungan na lang sana, no? Yung ahensya ng gobyerno, di ba? Kasi katulad ni Daddy Frankie, very much willing naman siya, kita nyo naman. Kahit mabigat sa loob niya, because, yun nga, may violations siya sa rules, sumusunod siya. Di ba? Pero sana, huwag niyo nang hintayin. Kaya katulad ng kasong ito ni Lola Insyang, na makita pa ni Daddy Frankie. So, anong lumalabas niyo? Diba? Na mayroong karapatan yung mga katulad ni Daddy Frankie na mga charity vlogger, no, na tumulong sa mga ganitong klaseng tao. Diba? Kasi pamilya na nga nila eh. Hindi pa siya maalagaan. So sino pa? Barangay na nga nila mismo eh. Hindi siya napapansin. Diba? Isang OFW na nasa ibang bansa, siya pa, no, ang nakapansin sa pangangailangan ni Lola Insyang. Kaya si Daddy Frankie yung nilapit. So, kaya itong mga ganitong bagay, malaking tulong to, no, sa mga katulad nila Nanay Insyang na hindi na napapansin, na nakalimutan na. Kaya tuloy-tuloy nyo pong suportahan. No? Tuloy-tuloy po nating suportahan si Daddy Frankie, Pony Alde, and Tekram sa mga adhikain nila sa pagtulong, no, sa ating mga kababayan. Pony Alde is one of those, no, na talagang gusto ko po na sana mapansin ninyo yung mga content niya para po matulungan natin siya sa revenue.
Isa po siya talaga sa mga charity vloggers na hinahangaan ko rin. Although hindi po ako masyadong nakakapag-reaction sa kanya, no, pakibisita na lang po. Pony Alde, yan po yung kanyang channel. No? So isa rin po siya sa talagang may gininto ang puso para sa ating mga kababayan. At grabe din po yung mga taong tinutulungan niya. Okay? Tapos ito pa yung isang comment, no? Taas natin, ha? Kasi sinasagot ko na rin eh. Ito naman kay Mama Mirna Myra Gayuma. Sa akin, dito ako sa abroad, paalala sa mga kapatid ko, kukuhan nila ang nanay namin. Kukuhan ang nanay namin. Always tingnan yung nanay namin. Kasi di ba nakita naman natin yung kuko sa paan ni Nanay Insyang. No, parang 20 years na araw sabi ni Daddy Frankie na gugupitan. Di ba? So, alam nyo tayong mga anak, no? Kahit anong sama ng mga magulang natin, kahit anong pagkakamali ang nagawa natin, hindi po natin sila dapat pinababayaan hanggang nabubuhay sila. No? Lalo na sa ating mga Pilipino. Alam natin kung anong family ties meron tayo. Diba? So, hindi naman natin kailangan. Kung hirap tayo sa buhay, well, sama-sama tayong maghirap. Pero, diba? Pero yung pabayaan sila, wag naman sana. No? Kung nagkaroon man sila ng pagkukulang nung time na maliliit pa tayo or bata pa tayo, hindi po yun dapat maging justifications no, napabayaan natin sila. Always remember, no, kung wala sila, wala tayo. Diba? Hindi po sagot dito yung hindi ko naman ginustong mas isilang sa mundo. Hindi po. No? Hindi po ganun. Kaya dapat babalikan at tatanawin pa rin natin sila. No? So, kasi tayo, magiging magulang din tayo. Diba? So, kung ano yung pinakita natin sa magulang natin, pwedeng gawin yan ng mga anak din natin. So, dito sa case ni Nanay Insyang, hindi natin masabi kung ano yung pwedeng gawin ng mga anak ni Fran, no? Ni Frankie bata yun, yung pangalan ng anak niya, Francis. Diba? Pwedeng gawin ng mga anak niya sa kanya. Ganun din yung gawin sa kanya, pag edad niya, na siya katulad ni Nanay Insyang. Diba? Then, ito is kay Ma'am Marie Dumlao. Anong klaseng anak? Ngayon, mayroon nang natanggap na pera para sa nanay, baka naman pwede nang alagaan ng ina niya. So sad, nagkaroon ng ganitong anak pamilya. Pera-pera lang ang mahalaga at labanan dyan sa Pilipinas. So medyo talagang masama ang loob ni Ma'am Marie Dumlao, no? Kasi nagiging question nga natin yun eh. Diba? Bakit parang pinabayaan? Nandoon lang halos kaharap lang ni nung anak yung bahay. Tapos yung mga apo pag-alagala doon. Di ba? So talagang nakakasama ng loob doon sa mga talagang may pagmamahal sa mga magulang. No, hindi ko naman sinabi walang pagmamahal sa magulang itong anak ni Nanay Insyang kasi kahit papaano, di ba? Pinapakain niya pa rin naman. Yung nga lang, parang kulang na kulang. Di ba? Nababasya siya ng ulan, naiinitan. Although, siyempre, ganun din naman sa bahay niya. Pero, at least, no, give some special attention kay Nanay Insyang. Kasi, kita niyo naman, hirap ng nakayuko na nga eh. Tapos ganun pa yung sitwasyon. Alam naman natin, ako nakikita ko, nahirap din sa buhay yung anak ni Nanay Insyang. Pero, di ba? Tulad ng sinabi ko, sama-sama sana sila sa hirap. Di ba? Okay, ito pa. Si Ma'am Emma Gatdula. No? Minsan kasi pag binigyan ng tulong gagamitin sa pamilya, puro pera ang iniisip, wala nang malasakit sa matanda, parang walang trabaho yung anak. Sana ayusin na lang ang kalagayan ng nanay. Okay? So, yan yung mga hinaing. Tapos si Ma'am Rowena de Chavez. Nung una, may 4 na tumulong. Tapos nung sabihin ni Daddy Frankie na bibigyan ng 500, dumami at yung sako, ang mahal, 800 daw. Tapos may babaeng nag-model pa at kunwari tumutulong para may 500.
So, ang daming mga comment na medyo talagang malapit din kasi sa katotohanan yung sinasabi nila eh. No? Yan yung sako na yan. Nagulat din ako dyan eh. Hindi naman nagamit ni Daddy Frankie lahat. So, shout out po sa may-ari ng sako ha. Tubong lugaw po kayo. No, yan po ay ilan lang no sa mga naging komento ng ating mga viewers no sa kung latest na content about kay Nanay Siam. So, I know most of you ganun din yung mga hinanakit no, yung mga grievances sa kalagayan ni Nanay Siam. Kaya nga sana since ayan na no at nag-request din naman si Daddy Frankie kay Kuya Fran or Francis ba yun na pangalan niya, wag niya naman sana, di ba? Bigyan naman ng special attention na si Lola. Kasi nakakaawa talaga yung itsura niya. Nakakaawa. And maraming salamat po no doon sa mga nagko-comment. And makakaasa po kayo na pagka nagka-oras tayo, babasahin ko po yan. Medyo delay syempre, but I'll try my best. And katulad po nito, binibigyan po natin ng importansya yung inyong mga comment. Patunay lang po na mahalaga po yung bawat sinasabi ninyo dahil nakikita po natin no, na iisa po yung hangarin natin sa kalagayan ng mga beneficiary ni Daddy Frank. Diba? So much for that. Punta po tayo doon sa request no, ni Ma'am Jemeline about doon sa kay Tatay Rodolfo. Kay Tatay Rudolph no, na isa na rin sa naging beneficiary ni Daddy Frankie. Papansinin po ninyo, no, sa lahat ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, nung una, isa lang, bandang huli, buong pamilya na. Di ba? Like, the Reyes family. Nung una, si teacher lang. Lumaon, yung pala buong pamilya na. So, nabuo yung pamilya. Di ba? Sumunod, itong kay Oliver, kay Kuya Oliver, which is si Nanay Ansing, di ba? Napabubungan. Motor nga lang, hindi na iligan. Pero, ano pa, umaapila pa. Di ba? Tapos, ito, no? Itong kay Tatay Rudolph. Di ba? Sino lang ba yung beneficiary nila nung una? Si Dangdang o si Charmaine. Sa bandang huli, si Tatay Rudolph pala, may problema rin. Din yung kapatid ni Charmaine, si Laika, yung baby, yung anak niya, di ba? So, kung mapapansin ninyo, nag-i-expand yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie, di ba? Which is, magkano din, di ba? Maganda yung resulta, di ba? So, mas nakikita natin na sa lahat ng tinutulungan, hindi lang yung unang naging beneficiary, nagiging beneficiary yung buong pamilya. Ang nakakatuwa din doon kasi, kayo, ng mga sponsors, ng mga viewers, nakikita ninyo yung nangyayari sa kanila. No? And these are the things na medyo hindi nagiging maganda. Maring gano'n, no? Sa pananaw ng mga taong dapat gumagampan sa ganitong trabaho. Diba? Kasi nakita naman natin kung paano tumulong. Pasensya na po, DSWD, lagi po namin kayong ma-call out sa aming mga content because of it's your part of your job, di ba? Oo, marami pa kayong ginagawa, totoo yun. No? Hindi ko po dinidiscredit yun. So, sana, yung mga ganitong bagay, makipagtulungan na lang sana kayo doon sa mga katulad ni Daddy Frank na talagang taos sa puso ng pagtulong, no? And sana naman bigyan niyo rin sila ng content update katulad nung pagkuha kay Junjun JR at saka kay Bandam. Sana at least man lang bigyan niyo ng update si Daddy Frankie, no? Kung ayaw niyo ipa-video, it's fine. At least kasi may mga viewers na gustong malaman din kung ano yung nangyari nung napunta sa inyo, mga sir, mga ma'am. And kasi malaking parte ng vlogging ni Daddy Frankie yung mga tao yan. Dahil minahal na po ng tao yan. And pagpapakita rin po, no, ninyo sana
doon sa importansyang binigay ng mga viewers no kanila banda. So I hope no sumagi sana sa isip ng DSWD Paniki or kung sino mang DSWD na at least no magbigay ng update kay Daddy Frankie doon sa mga nagtulong. No? Yun lang sana no para kahit papaano makita no ng mga viewers na you're taking care of them. Diba? Alam naman namin. But syempre yung nakita namin care na binigay ni Daddy Frankie much more sa binibigay ninyo. But since nasa pangangalaga nga po ninyo, so yun lang yung request ko na I hope makarating para po na rin sa katuwaan ng mga viewers. Okay? So ito po yung part na kung saan yung sinasabi ni Ma'am Jenny Lee no, na bigyan ko daw po ng reaction. Ito yung part na kung saan binibigay na ni Daddy Frankie yung tulong pinansyal no kay Tatay Rudolph. And may mga sinabi po dito si Daddy Frankie na maganda po talagang bigyan ng reaction. So wait lang po babuksan ko yun. Pero wag po kayong mag-alala, lahat po ng nagpapadala ng kanilang pagmamahal, tulong pinansyal sa ating mga beneficiary, kung makikita at mapapansin na talagang nakalista lahat yan mga kababayan. At ang tagalista mga kababayan, ito ang aking mga kasamahan. Si Daddy Frankie, ang trabaho na lang pag-ibibigay niya. Ako ba ang umahawak ng pera, honestly, pero ang naglilista, itong ating mga kasamahan. To be So, nakita niyo naman po yung sistema ni Daddy Frankie. Di ba? Hindi siya ang nagre-receive. No, maaaring sa account niya, sa GCash account niya, no, pero sino ang may hawak? Sino ang nagmo-monitor? Di ba? Maling sila Risky, no, yung mga kasama niya, sila Tax, sila si Boss JB, no? Sila po yung nagre-receive. From that pa lang po, no, makikita ninyo na hindi si Daddy Frankie ang may control ng lahat ng pumapasok na pera sa kanya, especially those coming from the sponsors. No? Yung team niya. So, which means hindi rin isang tao lang. So, they are coordinating sa isa't isa. Ang ginagawa na lang ni Daddy Frankie, katulad ng sinasabi niya, di ba? Siya na yung nagbibigay, siya yung nagpapakita sa atin, siya yung nagpapasalamat sa mga sponsor. So, doon pa lang, no, makikita niyo na hindi kontrolado ni Daddy Frankie ang lahat ng perang pumapasok sa kanya. Di ba? Sino ang may control? Yung team niya. Dahil sila yung naglilista. Di ba? At nakita natin yung listahan. Every time na may bibigay si Daddy Frankie, may libro siya. And yun ay babasahin niya na lang. I-explain na lang sa kanya. Diba? Siya, mag-uulat lang siya. I-update niya lang tayo. Which is part of being a transparent charity bloggers. No? Yung record, di ba? Isa po sa pinakamahalaga yan. No? Kung sino ang nagbigay, kailan binigay, magkano yung binigay, paanong paraan ibinigay, GCash, remittance, money transfer, online transfer, no? So, mahalaga po yan for traceability and accountability. Diba? Para po hindi ma-question. Lalo't yan ay galing sa mga sponsor. At alam naman natin, beside from this community, no, may other community pa, no, na same with Daddy Frankie, no? Kaya mahalaga po yung lista at monitoring. Like Tekram. No, Tekram was tested on that part. No, nung nangyari yung kay Dave, nagkahanapan ng pera ng sponsor, kung sino yung nagbigay, magkano yung binigay, tracing back how many years. No? So, hindi nahirapan magpaliwanag ang Tekram community or sila Tekram. Which is, ganito rin yung nangyayari kay Daddy Frankie. Which is a good thing. No? Para yung transparency talaga, kitang-kita natin. Yan yung ginagawa ni Daddy Frankie. Wala siya. Hindi dumadaan sa kanya yung pera. No? Nalalaman niya na lang, may nagpadala, pero sino yung nagre-record? And up to the last centimo, binibigay ni Daddy Frankie. Diba? Yun yung ako, isa sa nakikita kong talagang nanduroon, no, yung puso sa pagtulong ni Daddy Frankie. And ng kanyang buong team.
panin, at para hindi ko rin malimutan. Sa dami rin po talaga ako sa mga nagpapadala, sa dami ng aking iniisip, ginagawa, kaya ipinapaubaya po sa aking team, sa mga editor, sa mga cameraman, lalo na sa mga email, sila po. At sasabihin lang nila, ito yung mga nagpadala, sila ang naglilista, siya rin naman babasahin ko. So kaya, no, wag niyo pong iisipin, especially those mga kumu-question sa kinikita ng mga charity vloggers. Nakita niyo naman yung mga binanggit ni Daddy Frankie. Video editor niya na. Alalayin niya pa. Di ba? Kargador niya pa. Oh. Tumatanggap pa ng pananakit ng mga beneficiaries niya. Like, Nida. Ate Nida. Di ba? Si Boss Risky. Ilang beses na dali yan. Oh. Di ba? Yung mga team na yan. Si Boss JB. So, yan po ay hindi lang basta sumasama. Kita niyo yung mga trabaho nila. Dumantak nyo, videographer ka na. Isa ka pa sa mag-check ng mga emails, padala, GCash, remittance. Diba? So, wag niyo pong questionin kung kumikita man si Daddy Frankie kasi yung mga kinikita niya, yan yung mga binibigyan niya, yan yung mga pinapasahod niya. No? So kung malaki man ang kinikita niya, malaki rin po ang expenses ni Daddy Frankie. From those people na minention niya, yung pamasahe pa nila. I mean, yung diesel pa nila. Paggasulilan nila sa mga sasakyan nila. Yung kakainin nila. Di ba? Yung pagod. Yung pagpunta lang nila kay Tatay Rudolph. Isang buong araw ang talagang ini-spend nila. No, sunduin, puntahan at yung nilalakad nila. Kaya doon sa mga kumu-question, no, dito kay Daddy Frankie and other vloggers like Tekram and Pony Alde, please, no, spare them of those criticism. No, hindi masama na kino-question nyo sila. But before you do that, tingnan nyo po, no, kung ano-ano yung pinagdadaanan or dinadanas nila every time na sila ay may tinutulungang beneficiaries. Ang nakikita po natin ngayon ay mga nagba-viral na. Paano po yung mga hindi? Di ba? Paano yung mga hindi napansin? No, kung nakikita man natin itong mga nagba-viral, kasi ito yung pinanood ng gusto. Paano yung hindi? Pero gumasto sila Daddy Frankie doon. Di ba? So please, spare them with those criticism na wala naman sa lugar. No? Oo, inaamin ko, kahit hindi nila sabihin, kumikita talaga sila. May kinikita talaga yan. Pero tignan nyo rin naman po yung gastos. And of course, yung effort nila. And kung ano yung main purpose nila. No? It so happen lang na hindi sila billionaire at millionaire. Kaya kailangan nila ng suporta from the sponsors and the revenue. Okay? Kaya maraming salamat po sa lahat na nagpadala sa araw na ito. Napakalaking bagay, napakalaking halaga ng perang ito para sa pamilya ni Tatay, para sa pag-aral ng mga anak ni Ate Danda. Nawa po hindi kayo magsawang lahat mga kababayan, no? Tayo bibilangin po. So, hindi lang si Tatay Rudolph ang natutulungan. Di ba? Tulad ng sinabi ko, si Ate Charmaine lang yung talagang tutulungan nila. So ano ngayon yung nangyayari? Buong pamilya na. And nakakatuwa siya siyempre. Kasi nakita naman talaga natin yung hirap sa buhay nila Tatay Rob. Diba? At yan ay gawa rin ng mga sponsor. That's the reason kung bakit binibidyo at sinishare sa atin. No? Kasi kung si Daddy Frankie magpo-focus lang talaga kay Charmaine, ay iiwanan niya itong mga to. Paano naman si Ate Charmaine? Gumaling nga si Ate Charmaine. Ganyan naman yung kalunos-lunos na itsura ng kanyang pamilya. Di ba? So, dahil sa inyo, dahil sa tulong ninyong sponsor, at dahil sa panonood natin sa mga content nila Daddy Frankie, na-extend no, yung mga taong tinutulungan ni Daddy Frankie na kailangan naman talagang tulungan. Di ba? So, maraming salamat no, doon sa mga sponsor, sa mga nakakaunawa. Sa mga kababayan natin na may sobra-sobra at piniling tumulong. Saludo po kami sa inyong lahat. At sa inyong mga viewers din, malaking bagay po kayo.
No? Yung katulad nating nanonood, malaki po ngayon bagay sa mga ginagawa ng mga charity vlog. Samantakin nyo yung magkano yung 30,000, ang laki pong tulong yan. No? Katulad yung sinabi ni Daddy Frankie sa pag-aaral. Di ba? So, hindi lang si Dandang or si Charmaine yung nabibigyan natin ng another chance. Di ba? Ngayon, nakikita natin ng medyo better future. Yung mga anak niya, although maliliit pa yan, ha? At hindi naman habang buhay na nakatutok dyan, si Daddy Frankie, di ba? At least, no? Mayroong nakakakita na pwedeng magbago ng buhay nila. Di ba? So, yun po yung parte na medyo hindi napapansin nung mga kumikriticize sa mga katulad nila Daddy Frankie. No? It's not just a video. Di ba? Ang tinitingnan lang kasi ng iba, binidyohan, na-exploit ang kahirapan. Di ba? Nagagamit para kapag pagkapirahan. Pero hindi niyo po nakikita yung extend or yung long effect doon sa mga taong tinutulungan. No? Si Tatay Rudolph, gumanda yung ano niya, yung itsura niya, di ba? Ngayon nga lang, lumabas yung sakit. No? Lumabas yung sakit ni Tatay Rudolph. So ngayon, pati si Tatay Rudolph, isa na rin sa beneficiary ni Daddy Frankie. And it happened because of those people, no? Yung mga malimit pasalamatan ni Daddy Frankie ng mga sponsors, no? So nakakatuwa po yung mga ganitong sitwasyon na nakikita natin dahil pinipresenta, pinapakita, no, ni Daddy Frankie by uploading video about it. Kung sa iba po ito ay exploitation, sa amin po ng mga nakakaintindi at nakakaunawa sa sitwasyon ng mga taong ito po ay tulong. Tulong po ito. Dahil yun po ay ibinigay ng ating mga sponsor, no? Yun po yung sinumpaan ng team Daddy Frankie mula simula, mga kababayan. Kaya nakakaasa po kayo at huwag po kayong mag-alala. Lahat ng aking team, lahat ng dumarating, yan ang sinusumpaan ko sa kanila at nanumpa rin sila sa akin. Kung ano ang binigay ng sponsor para sa beneficiary, lahat ibibigay. Masaya na po ang Team Daddy Frankie na may ibinigay kayo na idinaan sa akin at ibigay. Ang sa amin na lang ay nakapag-video kami, nakapag-upload kami, real talk po yan. Yan, yan yung maganda, no? So yan sa hinahanga ko kay Daddy Frankie. Yung talagang pagiging transparent niya sa mga viewers niya. No? Especially doon sa mga pera ng sponsor. And ano naman po yan no? Pampalubag-loob po sa atin. May nare-receive din po yan mga, no? May token of appreciation na binibigay ang ibang sponsor. Hindi ko po sinasabing lahat, no? Mayroon po talaga mga sponsor na beside from giving it to the beneficiaries, no? May binibigay sila sa beneficiary, may hiwalay pa po yung binibigay like kay Daddy Frankie or sa team niya. Nakita naman natin, 'di ba, si Ate Feli, 'di ba? Mayroong binibigay na para sa kanya. Pinasusweldohan pa siya ni Daddy Frankie. So same thing, no? Kanila Daddy Frankie and the rest. Kapag nagpadala po yung mga sponsor na yan, kahit papaano po, hindi man every time na nagpapadala, meron pong pinapadala na hiwalay para sa akin. Alam ko po kasi dinanas ko po yan. Dinanas ko na po. And it's because of the appreciation, no, na nakita nila sa pag-e-effort. No? So, yung mga ginagawa ni Daddy Frankie, yung pag-real talk niya about the real reason of the video, alam na alam po natin lahat yan. No? Naririnig po natin sa kanya yan every time, no, na nakakapagsalita siya if pera yung involved, no? Yun po yung kay Daddy Frankie. At napakalaking bagay, napakasaya po na po at isang malaking karangalan na po yan na ako'y pagkatiwalaan ninyo. Kaya asahan ninyo, mark my word mga kababayan, mga kabarangay, hindi po ako sisira sa mga tulong financial padala ninyo. Mula noon hanggang ngayon, taas lupo po ako mga kababayan. No? Alam nyo, ang tiwala po, ang isa
no, sa mahalagang iano natin sa sarili natin, no? Itira, no? Yung respeto, yung tiwala. Dahil hindi po hinihingi ang tiwala. Binibigay pong kusa yan. Ang respeto, ganun din. Hindi po yan hinihingi. Binibigay pong kusa yan. Kapag binigay sa'yo, yang mga yan, respeto, tiwala, no? Isa pong patunay na kayo ay taong may malinis na hangarin sa kapwa. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, no, na tayo nagiging totoo sa sarili natin. May mga time po talaga na maabot tayo sa point ng ating inis, di ba? Pero yung tiwalang binibigay sa atin, yun po yung dapat na hindi natin alisin, no? Yun po yung dapat natin laging ingatan. Sa katulad ni Daddy Frankie na may ganitong misyon, may ganitong trabaho, no? Yun po yung isa sa pinaka mahalagang puhunan niya, no? Yung tiwala at respeto ng tao. Nantakin mo, pag bibigyan mo ng halagang 30,000, 10,000, no? Yung isang vlogger na katulad ni Daddy Frankie, na wala kang assurance kung ibibigay niya ba ng buo. Di ba? So yun po yung iniingatan ni Daddy Frankie. Na dapat niya talagang ingat. Kasi, ano yan bagay yan na kahit sino hindi natatamasa. Di ba? So, doon sa mga tao, no, na kumu-question pa rin sa intention ni Daddy Frankie, panoorin niyo po siya, subaybayan niyo po siya, no? Kasi ako, kahit na wala pa akong 1 taon sa pagre-reaction ko kay Daddy Frankie, nakikita po sa mga video niya at siya kanya mismo, no, kung paano niya ipinapakita, pinaparandam sa mga taong nakapaligid sa kanya yung kanyang sinseridad sa pagtulong, yung adhikain niyang makatulong at makita, no, kung paano umiigi yung buhay ng mga beneficiaries. At bandang huli, syempre, may maganda siyang legacy iiwan. Na pag nabanggit si Daddy Frankie, iba po yung magiging dating sa tao. No? So, patuloy po natin siyang suportahan, no? Like Tech Ramen po ni Alde, sa mission nila na tulungan yung ating mga kababayan. And kay Daddy Frankie, laban lang, sabi mo nga, di ba? Dahil yung mga dumarating sa inyo or sa Team Daddy Frankie, problema yan na ginawa ng tao. So, sino pwedeng sumolve? Tao rin. Di ba? And doon po, sa mga patuloy na bumabati ko sa mga charity vlogger, okay din po yan. No? At least may check and balance, sabi. Pero, kung nakikitaan nyo naman ng sinseridad yung charity vlogger, suportahan na lang natin. No? Kasi alam naman natin kung saan napupunta yung mga pinibigay sa kanila. Yes, kumikita sila. No? Pero tingnan nyo po, yung gastos nila at pinagkakagastusan nila. No? Kasi kung malaki man ang kinikita nila, malaki din po ang kinagastos. At kung viral man yung mga napapanood natin, isipin nyo may mga hindi rin nag-viral. Pero ginastos nila. Okay? So yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And always po, matuto kayong mag-fact check para po hindi kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.